Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog. For our today's episode, samahan niyo po ako kasama si Ate Lenny, ang ating isa sa mga successful applicant from Dubai na nakapunta ngayon ng Croatia. So, isi-share namin sa inyo ang kanyang mga naging experience, ang kanyang mga naging proseso bago siya makapunta dito sa Croatia. Please help me to reach 9,000 subscribers, guys, and please don't skip ads. Enjoy! Ayan, kasama natin si Ate Lenny. Kamusta ka, Tete? Okay lang. So, ang pag-uusapan natin, guys, is first of all, thank you sa time. Tayo ay fresh from duty pa. Yeah. Hindi halatang pagod. Naisingit mo ako sa iyong oras. Siyempre. So, pag-uusapan natin, Te, yung naging buhay mo so far dito sa Croatia. And pag-usapan natin, share natin sa mga kabayan, sa mga aspiring applicants natin kung paano ka nakapunta dito. So, as normal conversation pa rin, Te, saan pa po kayo galing? Galing ako ng UAE, United Arab Emirates. Ano pong agency niyo doon? Ang agency ko doon, si Talent Driven. Talent Driven. Yeah. Ayan, guys, sakto-sakto. Ang dami ko nare-receive na mga... Alam mo, Te, kasi nag-live ako kahapon sa YouTube. Ang dami mga napaparanoid na mga Pinoy. Paranoid talaga. Na applicant Talent Driven. Oh, wow. 8 months na wala pa yung working permit. So, ito guys, sakto-sakto yung vlog natin for today na isa sa mga pruweba na may napaalis si Talent Driven sa UAE. Yeah. Actually, umabot ng 9 months yung proseso, yung pag-aantay ko sa work permit. Work permit talaga, di ba? May maximum talaga. Since yun nga, may mag-8 months sila nagiging ng working permit. Pero guys, again, legit si Talent Driven. Legit siya. So, bago ka nakapunta, Te, paano mo nalaman si Talent Driven? Paano ka nakapag-apply sa kanila? Bale, nag-research ako. By online ko talaga siya nalaman. By own research talaga. Ano ba yung parang personal choice mo mag-Croatia? Nakaplan ba mag-Croatia ka? Oo. Sa Pilipinas pa lang, pinag-pray ko na gusto ko na Kasi guys, sa mga di po nakakaalam, si Ate Lenny ay nakasubaybay sa atin. Salamat, Ate. Salamat. So, magkano po yung nag-assist mo kay Talent Driven? Lahat nga. Ano siya? Estimate yung into pesos. 4,000 po, 8,000. Balit, mga 12,000 siguro. Lahat-lahat na. Ano yun? Yung mga pero yung 8,000 kay Talent Driven sa placement. Sa ticket, inabot ng 1,200 to 1,500. Oo, sagot ko yung plane ticket noon. Eh, syempre yung mga ano ko pa. Paano yung kailangan pa. Ano yun yung set up ng payment ninyo sa Talent Driven? Bali nung... Installment? 2 gives siya. Hindi ka ba nabigatan sa replacement mo? Actually, mabigat. Ano bang dati mo trabaho sa UAE? Doon ako doon, sa sales ako doon, sa isang hypermarket, sa Pier Hypermarket. Okay, so guys bago natin pag-usapan ang trabaho ni Ate Lenny ngayon, alamin muna natin yung kanyang naging proseso sa Dubai. Okay. So far, Ate Lens, since nga ang daming nag-message na hindi maganda yung agency, mga ganyan-ganyan, kamusta po yung naging experience po ninyo sa pag-a-apply sa Talent Driven? Ano lang talaga, yung tiyaga, patient lang talaga mag-antay kasi ilang talaga. Ilang months po ba kayo naging? Parang, umabot siya ng 9 months. 9 months siya. Ganun. Ano yung... Kasi guys, lahat naman, siguro lahat ng aplikante, kapag kasi merong, like for example, hindi na-meet yung ina-expect natin. May mga tendency talaga na meron tayong masasabing hindi maganda. Pero yun nga, sabi nga ni Ate Lens, patience lang talaga. Kasi, yun nga, lagi ko rin naman sinasabi, sa pag-aantay pa ng working permit, diba? Matagal na. Ngayon, kung hindi mo na-survive yung pag-aantay ng working permit, ewan ko lang kung makakapunta ba ng Croatia.
So haba kasi guys, si Ate Len nilalamig na kasi. Nanginginig na siya. Hindi. So, ayan te. Ano po ang trabaho nyo ngayon dito sa Cote Brooklyn? Ang trabaho ko dito ay steward, kitchen steward, kitchen helper. Yeah. Okay naman ang offer sa iyo? Okay naman siya. Hindi ka ba te nagkaroon ng parang pagsisisi na nakapunta ka na dito? O alam mo yun, somehow nag-iba yung career path mo? Hindi. Kasi ito yung ano ko eh. Ito yung hiniling ko. Ito yung pinag-pray ko. Ito yung dinesire ko. Minanifest ko. Yun. Kaya nangyari siya. Kaya parang grateful pa nga ako dahil nangyari yung mga bagay na dati pinagdarasal ko lang. Pero ang contract ko ngayon ay seasonal. Oo. Seasonal ako ngayon. May mga nabanggit po ba sa inyo si agency or employer ninyo about ano yung mangyayari after ng summer? Wala pa. Hindi ka pa sure? Wala pa. Okay. Si agency wala pa siyang update. So, hopefully Kaya tayo, sana nga eh. para sama-sama tayo dito sa Liberal Week. And kamusta po so far te experience niyo sa Liberal Week? Sa Croatia, kamusta ang experience niyo? Ano siya? Sobrang, oo, nag-enjoy ako kasi yung mga katrabaho ko. 1 week pa lang, parang ano na nila ako, yung parang nagustuhan na nila ako. Parang wala pa, yung provision, di ba? Provisionary. At saka guys, first Pinay si ate sa department. Oo, sa area ko, sa, Nakakaproud ko yun. parang, mababait yung mga kasama ko sa trabaho. Kamusta po yung lagay niyo sa accommodation? Sa accommodation, maganda yung accommodation namin kasi dalawa lang kami. So, Saka bahay talaga, sagot ng employer. Ang transportation nyo, sagot Ganun ng din, employer. transportation, sagot yun ng employer. So, parang ginagawa nyo na lang, pumapasok na lang kayo Oo. sa sahod, diba? So, yun yung maganda kasi dito, guys. Alam ko, most of you na will compare Croatia sa ibang part of Schengen. Guys, parang kinukuha na akong San Pedro dito sa liwanag. Yeah. Sabi ko, gusto ko naman pumuti, pero parang di talaga posibleng pumuti ako, guys. Ano na? So, yun nga, back tayo doon sa sasabi ko na most of you will compare Croatia na mababa ang sahod. Sorry? Na mababa ang sahod compare sa ibang part ng Europe, diba? Oo. Maraming kasabi. Sabi nila. Ikaw, anong say mo sa gano'n? Sa mga nagko-comments na gano'n na mababa ang sahod dito? Sa ngayon, parang hindi ko yun tinitingnan. Kasi, ang mas kinukumpara ko yung galing ako sa Middle East, mas higher dito kaysa doon. Kasi doon yung sahod ko doon. Lagi naman dapat kasing katunti kasi hindi ka naman lilipat ng ibang bansa o ng ibang trabaho na mas mababa ang sahod mo. Although, kung naghahangat ka nga lang ng mas malaking sahod pa, siguro it will take time. Darating ka sa tamang point na yon na makita mo talaga yung tamang sahod for you. Pero as long as na nag-enjoy ka sa ginagawa mo, na-appreciate ka sa trabaho mo, diba? Wala namang problema. Alam mo yung kahit parang tambak-tambak yung gawain, sobrang nakakapagod, pero yung mga kasama mo, parang nawawala yun. Kasi niyayakap talaga nila ako ng mga katrabaho ko, mga matatanda na yung mga katrabaho ko, mga babae. May work and life and balance ka ba dito? May work and life balance ka sa Croatia. Oo. Kasi guys, minsan nakikita ko siya na tumatambling dito sa may sa may port. Tapos minsan may sumisigaw sa isa, ay bakla! Ay si ate na pala, tatago na lang ako. Charot. So, back tayo sa experience mo to. Hindi ka ba naka-experience so far ng discrimination? Wala pa naman. Sa work, wala na. Paano mo i-describe yung mga katrabaho mong lokal? Ano siya? Mga mga masisipag, lalo na yung mga lokal. Yung mga hindi pa masyadong nag-i-English, kahit di kami magkaintindihan. Paano ka naka-adjust sa ganun? Sa language? Parang yung inaano ko na lang sila, yung sa sign language nila. Body language. Yung na parang common sense na lang yung umiiral sa akin. Pero marunong ka ba mag-Croatia? Konti lang. Yung nema, da, ganun. Sutra, mga ganun.
So, tawag ka mag-alala. Hindi Yung- tayo mag-aral dito. Bakla ng taon to eh. Kasi parang inaano nila ako, parang gusto nila akong makausap sa lengguwahe nila. Parang pinipressure din nila ako, mag-aral, mag-ano ka na. Sabi. Huwag natin masamain kasi yung ganun ha. Yung pag kinausap tayo ng katrabaho natin ng lingwahe nila, isipin natin yung nakahirapan tayo. I-take natin as a challenge para ma-absorb natin. Kaya, Matuto tayo ng lingwahe nila. Kasi mas maganda rin na matuto tayo ng lingwahe. And dagdag po sa inyo, diba? Kung gusto mo magtrabaho, like for example, dito as frontliner, mga ganyan. Dito kasi, usually, pag sa Croatia, ewan ko na, kung alam mo ha, kung gusto mo mag-apply sa mga frontline jobs, number 1, kailangan marunong ka ng lingwahe. oo nga. So, ako talaga, kahit ako naman din, sabi ko nga, pautay-utay talaga. Ako hindi ko hinahangad yung front, yung mga ganun klaseng trabaho, yung mga matataas na trabaho. Gusto ko lang talaga matuto. Oo. Diba? Masarap kayo makipag-usap, namamangka sa'yo yung mga katrabaho. Saka mas lalo nilang na-appreciate pag Mm-mm. nagsasalita ka ng ano. Alam mo yung isang word, dalawang word lang kung nagsasalita ng ano. Nagugulat Parang sila, no? tuwang-tuwa na sila. Na-appreciate nila. Na-appreciate nila yung lang, kapag nagsasalita ka na ng gawain nila, na-appreciate nila. Diba? So, ayun. Anyways, ayan. Balik tayo sa trabaho ko dito, sa Dubrovnik. Ikaw ba, Tek, kung papipiliin ka, ano yung somehow na naiisip mo, like for example, mas prefer mo ba na ikaw yung humanap ng trabaho mo after ng season if ever na hindi ka ma-absorb? Or may nakalatag na trabaho sa agency para sa iyo? Sabi naman nila may nakalatag na trabaho sa agency. Pero hindi lang sure kung lahat ma-accumulate. Hindi lahat kung lahat maibibigyan. O yung iba mag-aantay o ano. Titingnan ko kung makahanap ako ng sarili ko ng... At saka guys, ano lang ha, disclaimer lang. Hindi yung sinabi ni Ate na hindi lahat mabibigyan ng trabaho ng agency. Kasi syempre guys, Sa dami. i-screen din yung mag-offer ninyo sa mga employer. Oo. So, hindi naman agad kayo ay pwedeng kunin lahat ng employer, di ba? So, I think naman, so far kasi yung mga feedbacks ni Talent Driven sa Dubai, so far parang okay naman sila. Di ba? And, kano ka katagal dito tayo? Ano pa lang ako magti 3 months. 3 months. Dito. Nabawi mo na ba yung ano mo? Hindi pa. Ginastos mo? Hindi pa. Hindi pa. Kasi guys, ang sahod niya is 3,000 euros. Oo. Hala, baka maniwala sila. And medyo nakis sana. Yan, Kasi may. medyo nakis sana, medyo nakis sa Pilipinas. So, kamusta po pala, Te? Kamusta yung ito sa mga may family na iiwan ng pamilya sa Pilipinas and kato yung trabaho ni ate dito, ayan, kamusta? Nakaka-ipon ba? Nakakapagpadala ba? Enough ba? Ano ba? Paano ba? Okay ba? Satisfied ba? Sakto lang sa ngayon. Kasi nagbabayad pa ako ng utang sa mga ginastos ko dito. Tapos siyempre, grabe yung inflation sa atin. Alam mo yung triple agad yung mga bilihin doon. Kaya yun, sa budget ng mag-ama ko, ano naman, sumapat naman. Oh, sapat naman sa ngayon. Nahanap mo Okay din naman. yung mas mataas na sahod sa'yo dito. Tsaka dito ka na eh. Oo. Hopefully, kapag, yun nga, tip ko lang sa'yo, Te, payo ko lang kapag na-absorb ka, hindi Sana masama na makipag-bidding. Makipag-bidding ka sa employer mo, na baka pwede ka ganyan. Kaya pa. Sana nga, yun nga yung pinagdadasal ko din na sana ma-absorb nila ako. Kasi para nagustuhan ko rin yung environment sa trabaho ko. Alam mo yung hindi toxic talaga. Alam mo yung may tatrabaho ka ng masaya, hindi ka, At saka parang- kahit nakakapagod. Ang sarap mag-stay. Ito kasi sa experience ko lang guys, huwag yung mamasamayin. Ang sarap mag-stay sa isang basa na talagang alam mong doon ka tatagal, yung hindi ka palipat-lipat. Oo. And ang hirap. Hindi ko naman talaga hindi ko sisuwaan. naman inisip na magpalipat-lipat ako ng hindi naman. So, if you will going to rate from 1 to 10 ate, so far, yung experience mo, nasaan po tayo ngayon? 10. Bakit po 10? Kasi alam mo yung ano, kahit pagod ka sa trabaho, pag biyahe mo, yung view na makikita mo, yung parang na-relax na agad ako, parang nakapagpahinga na agad. Pagdating sa bahay, ano na, parang ano ka na. Tsaka guys, na-appreciate ko si Ate Lens kasi may mga time pa siya makapag
visit sa work. Salamat, te. Walang problema. At saka, I am so happy na, alam mo yun, unang meet ko sa kanya, Brian, sino ba to? Sino to? Hindi ko ini-expect na makikita kita doon. Hindi ko alam. Ayun, sobrang thankful nagulat ako. Sobrang thankful ko talaga ako. As in, pag umuwi ako talaga, daladala ko yung ngiti. Na ganyan. Meron pala nakakakilala sa akin. So, thank you. Thankful din ako sa'yo kasi ayan, so, naging guide ka sa aking journey din. Ako naman kasi is lagi about my experience lang naman. Yung mga sinasabi ko naman is about my experiences, mga nalalaman ko. So, hopefully, this video, guys, itong mga aspiring applicants natin, kung kayo po nasa Dubai, ano pa yung mga ina-accommodate nila? Aside from Dubai, May Romania din sila. Yung agency ko, may Romania din sila. Marami ding Ayun. So, I hope makagulong tong video ako sa inyo. And, ano yung gusto mo maipayo sa mga aspiring applicants, sa mga first-time job seekers, sa mga nasa Middle East na takot mag-invest ng malaking placement fee, nangangamba na baka sila ay na-scam? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Unang-una, yung buo yung loob mo pag nagdesisyon ka na mag-apply ka dito. Kung takot, wag mo nang ituloy kasi mas lalo kang kasi yung mindset mo takot ka na umpisa pa lang takot ka na. Yun yung kailangan buo talaga yung loob mo. Nagdesisyon ka ng buong loob. Tuloy-tuloy na yung mga pangangailangan mo. Hindi biro yung placement fee. Nangutang ka ba? Oo, pinangutang ko yun sa hipag ko. Buti na lang mabait siya at tinulungan niya. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan. Hopefully mabayaran ko rin. Hopefully siya next month. At saka, I am really looking forward na magkaroon tayo ng bonding. Maybe outside Croatia. Makapag-travel tayo together. Yun nga, ang dasal ko lang talaga, hopefully mag-stay ka dito. Ako din gusto kong mag-stay dito. Wala lang. Ang hirap kasi humanap ng mga kaibigan. Hugot? Hugot ako? Totoo. Hugot? Sabi ko nga, kunti-kunti lang talaga. Pero, hopefully magtuloy-tuloy ka dito. Sa employer ni Ate Lenny, Gabardan. Please, guys. Please, sir. Kaya pa. Sana nga. And, ano ba gusto sabihin? Ayun, thank you so much. Thank you din. Salamat sa time. And, kung may mga kailangan ka man, andito lang naman ako. Salamat. Sumigaw ka lang sa store. Ayan. Sigaw ako, Brian. Huwag ka lang mangungutang doon kasi walang utang dito Di pwede mangungutang sa store yung mga anik-anik dyan. Ayan. So, ayun. So, thank you so much, te. And, yun nga, I hope talaga na magtagal ka pa dito. And I hope na kung meron ka pang mga next journey, I hope na makita mo yung, alam mo yun, yung isang trabaho na talagang, kasi guys, nakausap ko siya kanina, tinanong ko siya kung anong gusto mong trabaho. Sabi sa akin ni ate, kahit ano, ako kasi, di ako sa choosy ha, di ako sa choosy. Ako gusto ko, kung kaya naman, gusto ko yung isang trabaho na talaga mag-excel ka sa passion mo. And yun nga, lalo ka na, meron kang experience sa sales, umalay mo, ako pala yung diba? Hopefully lang talaga, yun nga, talaga, ang dasal ko lang talaga, is, hopefully mahanap mo yung, kung maghanap ka man iba trabaho, yung talagang, kung ano yung kalooban ko, kung ano yung grabe yung mansyon. Kung ano yung kalooban sa akin ng Lord, yun na yung mangyari. Hindi talaga yung kalooban ko yun. Yun lagi yung dinideclare na huwag yung kalooban ko. Pero sa ngayon, grateful talaga. Yeah, yun lang muna. Grateful na lang muna sa ngayon. Kung ano yung talaga natin ay ma-absorb muna tayo. Oo. Yun muna. Pero in the future, Lord, God bless. Amen. Thank you so much, te. And, mababay ka na sa vlog natin. Thank you so much, guys. Ayan. Dati pinapanood ko lang. So, I hope nakatulong ang video na to sa ating mga aspiring applicants na nasa Middle East. And, yun nga,
magtsaga-tsaga lang talaga tayo muna sa una and make sure na tayo ay financially ready kung tayo ay nagbabala mag-apply ng Croatia. Again guys, maraming salamat po sa panonood and please help me to reach 9,000 subscribers. Good luck sa inyong mga future applications and see you soon po dito sa Croatia. Ciao!